Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus mula March 1, 15, 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Masyadong malaki yung cards. So, hindi siya pantay. Yan mo na. Anyways. Ano to? Ten of Pentacles. The Sun. Ito. Queen of Swords at Queen of Wands. Oh. Okay, dalawa tayong Queen. I-clarify natin yan kasi hindi naman pwedeng laging rivalry. Diba? Kasi pwede rin naman siyang someone na malapit sa iba sa inyo na willing tumulong in times of crisis. Maganda kung i-clarify natin tong dalawang card na to. Diba? Bago tayo magsimula. Although may 3 dito na pwede mag-indicate na baka third party yan. So again, sinabi ko although tingin ko someone else yan, hindi yan third party. Someone else, parang siya woman to woman reading. So ibig ko sabihin, yung bida babae, tapos may someone else babae rin. More like magkapamilya sila. Dahil nandito tong Ten of Pentacles na may kinalaman sa root. So pag sinabi mong root, yun nga. More like magkapamilya sila. Ano yung sa natin, parang may gustong mangyari. Yung isa sa kanila. So, iniisip ko ano bang klase itong gustong mangyari. So, ito ba ay pleasure, celebration, clarity? Clarify din natin itong the sun. Six of branches. Oh, more like may gustong mangyari. Yung isa sa kanila. At ito ay all about celebration. Celebration o pleasure o anything na may kinalaman sa happiness. Okay? Ngayon, di sinabi nung isang babae dun sa isa pang babae na kasi magkapamilya sila, di ba? So more like magkadugo sila. Okay? Ngayon, nung nag-suggest tong babae dun sa kadugo niyang babae, at first, parang hindi siya willing sa gustong mangyari.
ng isang babae. So, ibig sabihin, maglagay tayo ng palatandaan at babae, nakakalito. So, si A at si B. Okay? Para silang babae, ha? So, si A, may sinasuggest siya kay B. Tapos, si B, parang nag-aalinlangan dito. Kung kung tutulungan niya ba si A. Pero since nandito tong Six of Pentacles, so meron siyang give and take relationship. At ito ay all about kindness, generosity. So more like, magka-come up sa conclusion si B, na sige na nga, tutulungan ko siya. At yun yung outcome. Ito kasi yung 2 eh. Di ba 2 of Wands, tapos sunod 3 of Wands. So from preparation, di ba sa 2 of Wands, preparation, planning, decision making. Ito yung outcome na may growth na mangyayari. So, more like, feeling naman tumulong sa bandang huli yung si B kay A. Ang tanong, ano ba yung gustong mangyari ni A? Kasi parang siya eh, maganda naman motibo niya. Dasan to at ito ay Six of Wands, di ba? Kaya lang yun. Maganda kung gumamit tayo ng ibang deck. Okay? Kasi medyo mahirap kapag puro tarot. So, ibay natin. Ano bang gustong mangyari nitong si A? Parang siya dito, happy-go-lucky. Masaya siya. Ano yun? Ano gusto niya mangyari? Na parang at first, nag-aalinlangan to. Si B. So, pwedeng ang case ay mangopya. Kung anak to, mangongopya para pumasa mo. O cheat. Kung anak. Okay? Tutulungan pumasa, ganyan. Kung anak. O, sabi natin may nag-aaral sa inyo. O anyone na malapit sa inyo na nag-aaral na, yun nga. Parang may to, cheating. Cheating sa grades o sa exam. Ibang case, ito na nga, dito. Dito tayo papasok sa clarification. Okay? Kasi, doon sa kanina, kung walang ganito, probably ganun. Pagpasa ng board, grabe ng board. Mahirap mangopya sa board exam, di ba? Pagpasa sa exam, sa school, ganun. Parang mangopya, cheating, o ayaw ko ano gagawin nila. Pero, para sila pumasa, ganun. Unfair kasi, di ba? Yung iba bumagsak, tapos sila pumasa dahil nangopya. O hindi kasi ng kalokohan. Pero, yung motibo kasi nila, para pa sila papasa. O, di ba? Magtutulungan sila para pumasa. Walang iwanan. Yun yung, siguro maganda sa part na yun. Pero, in general, negative. Kasi, syempre, parang yung iba na walang kakopyahan, bagsak sila, di ba? So, mas clarified kung gamitan natin ito. Kung saan ba talaga tutungo itong kwento. O, di ba magkapamilya sila, Ang sabi ko dito sa Ten of Pentacles, ito na rin yung house. Pero,
Ano bang suggestion to? More like, ito yung dasan, no? Ay, dasan na nga to. Dasan pa to. Tungkol sa bahay daw eh. Nanghingi siya ng guidance ito sa Compass. Hingi ng guidance, suggestion. Anything na magpapasaya. So more like nangungutang. Nangungutang. Papayos daw yung bahay niya. Nangungutang yung babae dun sa kaibigan. Kadugo niya. Hindi kaibigan. Magkadugo sila eh. Mangungutang dito oh. Mabuti naman intention eh. Kaya lang siyempre mababawasan ng pera. Kumbaga, mag-aalinlangan, di ba? Papautang ka ba o hindi? Baka hindi ka magbayad. So, siyempre, mapapaisip ka. Di ba? Kung papautang ka ba, maglalabas ka ba ng pera? O hindi? So, yun yung feeling ni B. Pero yun kasi yung gustong mangyari ni A. Gusto niya paayos yung bahay niya o anything na may kinalaman sa bahay. O family matters like pambayad ng tuition. O pambayad ng kuryente, tubig. Anything na nagdi-deal sa bahay. O sabihin natin, paano ba magka-come up sa conclusion na may confusion? Na okay naman ang motibo, kaya lang hindi ka sure kung tutulong. Siguro all about stalking to. Pwede rin. Stalking. Hihingi ng tulong si A kay B para i-stalk ang asawa niya. Oh my God. O ewan ko kung sino i-stalking nila. Pwede rin kasi. Dahil may compass tayo dito eh. Tapos ito yung the sun. So yung the sun eh, magiging clarity na siya. Ito naman eh, parang naghahanap sila ng direction eh. So more like nagre-research. So stalking. So yun lang naisip ko. Una ay mangungutang si A kay B. Pangalawa, hingi ng opinion o suggestion si A kay B na i-stalking yung asawa niya. O ewan ko kung sino i-stalking nila. Kaaway niya siguro. Pero dito gaganapin kasi eh. So more like magkikita sila sa bahay, si A at B, para pag-usapan tungkol sa stalking o sa utang. O siguro, manghihiram nga ng pera pang celebrate. Sabagay, March kasi ay K-12 nga pala. Dati kasi nung panahon ko eh, graduation ay March. Eh, hindi na pala ngayon. Sasabihin ko sana, mangungutang ng pera pang graduation. Malabo. Hindi ko na nga alam kailan ng graduation ngayon. But anyways, baka pa birthday to. Pang celebrate, pang birthday, pang binyag, pang kasal. Baka kaya manghihiram ng pera ay dahil tungkol doon. Halimbawa, may anak na magbe-birthday nga. Kaya ayun, manghihiram ng pera pang handa. Pero magkapamilya sila eh. Yun lang naisip ko. So, kung di man kayo to, ay person nyo o anyone na malapit sa inyo na, yun nga, baka sa kanila tumama tong reading. So, again, woman to woman, yung tinakbo ng reading natin. Yung mga bida, babae, parang babae.
Pwede rin lalaki, pero tatama lang sa kanila kung introvert sila pareho. So, parehong lalaki pero introvert, pwede rin. Anyways, punta tayo dito. Ang masasabi nito, sa idol nyo, pwede rin to, ha? Basta anyone na malapit sa puso nyo. Baka sa kanila tumama, kung di man sa inyo. Pensionero. Pensionero widow yung isa. Ano to? So, ang dating sa akin, sa loob ng 2 weeks, may someone na magiging unemotional. So, paano ko nasabing unemotional? Magiging cold. Probably lalaki. Lalaki yung cold. So, bakit naging cold? Ewan ko, for some reason, yung attention niya ay wala sa relasyon, kundi sa something na passionate siya, like work, hobby, gano'n. Na para bang ikakasad ng iba sa inyo dahil siyempre, naghahangad ng intimacy yung iba sa inyo o someone na malapit sa inyo. Tapos yung taong gusto niya na makuha yung intimacy, sabihin natin crush, ex, basta lalaki. Crush, ex, o sariling partner, o lalaking malapit sa kanila, kapatid, tatay, uncle, lolo, o basta lalaki. Yun nga, cold. Whether nangyayari na to, o mangyayari pa lang, na yun nga, magiging cold. Cold, snobbish, unfriendly, o ayaw makipag-usap. Kasi kung nangyayari na to, sabi natin, nangyayari na siya, applicable na ng February. Tuloy-tuloy pa rin to hanggang March 1 to 15. Who knows kung magtutuloy siya buong buwan ng March. Pero dun lang yung period natin, 1 to 15, ganun pa rin. Cold pa rin yung taong to for some reason. Pero probably, hindi dahil may cheating na nangyayari, kundi yung attention lang niya ay nasa iba. Kundi nasa trabaho, pag-earn ng money o hobby. Wala namang third party. Kumbaga, andun lang yung attention niya sa iba. Hindi sa relasyon. Okay? May bumabagabag sa isip niya tungkol sa pera o hobby niya. Career, gano'n. Na para bang na para bang hindi siya magiging close sa iba sa inyo. Itong lalaking to. Ngayon, punta tayo dito sa huling deck. Ano pang masasabi nito? Babasahin ko na lang tong part na to para mabilis. Madali naman to intindihin. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice na to sa buong 2 weeks. You are gifted. O gifted. You are very intelligent and talented. Water. Drink more water and eat foods with water in them, such as fresh fruits and vegetables. Talk about your feelings. Tell a friend how you feel. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.